Aminin niyo ang kwento ng taga Santiago. Maraming malungkot, masungit, marami ring nagsasaya, parang walang problema. O di kaya nagkukunwaring walang problema. Sa kalye ang lugae ng binondok sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo na't sa kanyang kabaitan. Maghintay nga kayo mga bulagsak. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala kaysa Madrid. At ang ayoko pa, punong-puno ng mga Indio. Ayoko talaga sa mga Indio. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Padre Damaso. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Matagal nang di tinituring ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Mga Ginoo, nais ko ipakilala sa inyo ang anak ni Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Kapitan Tiago? Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulugod ko kung makilala lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagala kong maling makita ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ata ako. Di ka nagkakamali, ngunit kailanman ay hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon na ikaw palang anak ng nasirang si Don Rafael, napakabuti ng iyong ama. Kilala ko at higit na nakilala. Maraming salamat. Handa na ang hapunan, senyor at senyora. Stop ito! Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa iyo. Atid kong hindi mo pa ito natitikman. Servidor, ipasok mo ang supas. Hoy ikaw, dalhin mo kaya dito. Alam niyo ba, sa lahat ng pagkain, ang tinola ang aking paboritos is delicioso. Pwede niyo bang patigilin ang musika? Nakakarindi sa tenga. Pahinto ang musika! Senyor Ibarra, 7 taon ka palang nag-aral sa Europa. Mabutit di mo nalimot ang Las Pilipinas. Hindi po. Kahit tila'y nakalimutan ako ng ating bayan. He cries dear. Halos 1 taon na akong nawala, kaya wala akong nakuhang balita dito. Maging sa San Diego. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi yata kayo nakakatanggap ng telegrama. Siyento, senyor at senyora, pero para hindi malungkot ang ating usapin, ito na lamang iyong sabi. Anong lugar ang katangitan mong napuntahan? Yan na bang edukasyon ng Europa? Naumid ang tao na para bang isang mudo. Napansin ko lamang na ang kaunlaran o kahirapan ng mga mamayan na nasa isang bayan ay katumbas ng kaunlaran nito o di kaya ang kawalan nito. Yun lang bang natutunan mo? Miss Linsa, huwag ka munang umalis. Magpuputuloy natin ang ating hapunan. Umupo ka muna, Ibarra. Di na po, Teo. Pagpaunmanhin niyo po lahat. Ngunit kailangan ko na pong magpaalam. Salute. Salud. Huwag ka munang umalis. Darating na si Maria Clara. Mukhang galit po sa akin ang friendly. Bukas na lang po. Nakita niyo ang galing ng batang yan? Nakampunta lang ng Europa ay napakayabang na. Kapitan Tiago, nasan na palang sinasabi nilang napakaganda mong nag-iisang dalaga?
Si Ibarra ay lumalakad na dibatid kung saan siya patungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insekta na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Sa umagang ito, parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka na sa mga lihim niyong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat na maging aral sa inyo. Pagpatawad niyo. Ngunit sa aking pagbabati, wala ako o aking ama na nakaaway. Patawad po, ngunit kailangan ko na umalis. Papaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang pangangailangan. Gracias sa iyong pagpapatawad. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na ng kwartel ang tenyente, habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago. Busog kaya mga bisita sa handaan. Sa palagay ko'y oo. O siya, Clarita, narito ka na pala. O siya, maiwan ko muna kayo at ako'y mag-ayos pa sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa isipan mo, Ama. Meron nga ba? Walang anuman iya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan tayo ng maayos na buhay. Kung buhay pa lamang si Pia, ang kaligayahan ko'y buong buo. Naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas, ang pagsasayaw nila ng asawa sa Binondo upang magkaanak na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon, bukas sa kanyang kilos na may hinihintay na bisita. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko pong makilala si Maria Clara. Nandiyan siya sa loob. Halika. Magandang umaga po, Kapitan Tiago. Nais ko pong makausap ang iyong anak. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, puntahan mo siya sa kanyang kwarto. Napakaswerte ko at pinagkasundo tayo ng ating mga magulang. Kung hindi, di na ako makita ng babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong tila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay maraming kababaihan ang iyong nabihag sa mga bansa iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako hanap ng iba? Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naruroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Subalit sinta, patawarin mo ko dahil kailangan na kitang lisanin. Magtatakip silip na. Naiintindihan ko, Ibarra. Sana'y makapaglakbay ka ng ligtas. Paalam, aking Maria. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakabait ng pag-ibig. Paano mo nalaman hindi ka pa nga umibig? Ay, naku, Tiago. Ako nga'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa dati kong manliligaw. Santiago? Santiago? Padre, anong sadya niyo? Meron lamang akong sasabihin sa iyo. Ngunit doon tayo sa lugar na walang makakarinig. Tandaan mong mabuti ang mga salitang sinabi ko sa iyo, Tiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naiintindihan ko po kayo, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Aalis na ako. Sabi ko na nga ba't kahilingan ko rin ang masusunod.
Bumisita si Ibarra sa kanyang namayapang ama, ngunit pagdating doon ay nalaman niya na lang na ipinalipat ito ng libingan. Hindi alintana ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampanaryo ng simbahan. Makinig kayo, may darating na dilobyo. Ito'y magdadala sa inyo ng maraming unos. Ha! Kayo rin ang mawawalan! Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila ay magkapatid na sakristan ng simbahan. Magpahinga muna tayo kuya, kanina pa tayo nakatayo dito. Hindi pwede, papagalitan tayo ng sakristan mayor. Oo nga pala, magkano ang sweldo mo ngayong buwan? 2 realist. Bayanan mo na lang kasi ang sinabi nilang akong ginto para makalayan ako. Naku Crispin, hindi sapat ang aking sweldo upang bayaran iyon. Mga pasway na bata, bakit nagpapahinga kayo at hindi nagpapatugtog ng kampana? Ikaw, Basilio, hindi ka makakauwi ng maaga. Ayusin mo ang tunog ng kampana. Ikaw, Crispin, di ka makakauwi hanggat di mo nilalabas ang nanakaw mo. Hindi ko naman po yun ninakaw eh. Sumasagot ka pa? Eto ang sayo! Pagdating ng ikasyam na gabi ay nakasirado na ang buong simbahan, kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapagdalusdos siya sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumapansin. Samantala, sa labas ng bayan, makikita ang ina ng 2 sakristan. Masaya siyang nagluluto ng makakain ng kanyang anak. Naku, mukhang magugustuhan ko ni Crispin at Basilio. Sisa, nasaan ang pagkain? Gutom ako. Saglit lang, niluluto ko pang pagkain. Dali na bilis. Hindi mo lang ba hinintay ng mga anak mo? Si Basilio, magsusunod siya ngayon. Uuwi siya. Ipagtabi mo na lang ako ng 1 real. Wala nang nagawa si Sisa. Inayos niya na lang ang natirang ulam at tiniis ang gutom dahil di na ito kakasya sa 3 tao. Nagulat na lamang siya sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inang? Inang? Nandito na po ako. Sus, Mariusip, na paano ka, Basilio? Huwag po kayong mag-alala sa akin. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan? Siya ba ay buhay? Oo, Hay, buti naman, ba't kaduguan? tumakas po ako sa kumbento. At bawal pong maglakad ng 9 ng gabi kaya nung nakita ko ng Guardia Civil, ay tumakbo na agad ako. Mabuti na lang ay ginalusan lang ako. Hindi na ako nakabili ng tawilis. Ito na lamang iyong makakain. Inubos na ito ng iyong ama. Pasensya na. Habang pauwi si Sisa sa kanilang bahay, ay namataan siya ng Guardia Civil. Ikaw ba si Tisa? Ang anak ng 2 batang magnanakaw? Hindi mo dinakaw ang mga anak ko! Huwag ka nang maangan! Sumama ka sa akin! Mabulong ka sa kulungan hanggang di mo sinasabi kung natin yung 2 mong anak! Ikaw ba ang kinulong ng aking mga kawal? Paumanhin sa ginawa ng aking kawal. Maaari ka nang lumabas. Salamat po!
Kayo! Nakita niyo ba ang anak ko? Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon ng kulungan. Hindi na ininindahan ni Sisa ang nangyari sa kanya. Pagkus ay hinanap niya ang kanyang mga anak. Basilio! Masa na kayo? Daan? Nakita mo ba ang anak ko? Habang nagmumuni-muni si Piloso Potasio ay biglang dumating ang binatang si Ibarra. Nandiyan po pala kayo, Ginoo. Mukhang naabala ko yata kayo. May paglilikod po ba ako sa'yo, Ginoo? Nais ko po sanang humingi ng payo, gaya ng aking ama. Nais ko pong magpatayo ng paralan at para na rin sa pag-alala sa aking kasintahan. Pangarap ko rin yan. Pangarap ng isang baliw. At iisipin nila, baliw kayo dahil naniniwala ka sa akin. Naniniwala akong matutuloy ang aking plano ng walang sagabal. Itutuloy ito kung makipagtulungan kayo sa mga taong sabihin ko. Totoong makapangyarihan ng kura, ngunit hindi ako naniniwala. Ang iyong lupang tinatapakan dahil sa kapangyarihang nagpapahalik sa kanilang mga kamay. Papahalik ng kamay? Oo, Ilo. Huwag niyo nang ituloy ang inyong plano. Matutulungan kaya nila ako? Mabiguman, naumpisahan niyo naman ang inyong narapat na gawin. Naniniwala ako sa iyo, sinasabi mo. Salamat. Sinunod ni Ibarra ang payo ng pilosopo na kapag ipon sila ng puhunan sa pagpapagawa ng paaralan, kahit na may mga pangyayaring di inaasahan ay nagtagumpay pa rin ang proyekto. Senyor, may gusto kong kumausap sa iyo. Sino siya? Hindi ho siya nagpakilala, ngunit kilala niyo raw ho siya. Sige, papasukin mo. Uy, Ilyas, ikaw pala yan. Patawad, senyor. Ngunit kailangan niyo na po talagang mag-ingat, sapagkat marami na kayong lihim ng mga kaaway. Nagtatago lamang sila sa mga maaamong mukha, ngunit hindi ako tiyak kung sino sila. Bueno, senyor. Ako'y aalis na. Maraming salamat. Ako dapat ang magpasalamat. Isang araw nang nakalipas, pagkatapos magawa ang buong paaralan na isang piging ang inahanda na dinaluhan ng mga alta de syudad. Nag-uusap ang tenyente at si Ibarra. Puno ng papuri ang pinukol ng tenyente sa kausap, habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lang ni Jesus naman ang kanyang arkitekto. Napakahusay, isang eksperto. Eksperto? Ang paralan ay binubuo lamang ng 4 na pundasyon. Bubong na gawa sa wani. Sandali lamang, Padre Damaso. Makakarating ba ng langit ang nababanal banalan? Sigurado akong nasa ilalim na yun ng pagkalalim-lalim hanggang sa impyerno. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan na siya ng Ama. Gusto namin paninira sa akin. Minahang ka kay Sostomo. Lumayo kayo kung ayaw nyo madamay pa. Batid ko kayo may minamahal na ama kaya't ipagtatanggol nyo siya. Itong pare na to ang pinaka-iniiwas-iwasan ko. Isang pareng walang galang at walang utang na loob. Isang demonyong nagbanal-banalan. Magdasal ka na sa lahat ng Santo Padre. Makikita natin ang dugo, ulo at ugali. Clarita! Krisostomo, tama na. Para sa akin, Krisostomo, maawa ka sa kanya. Utang na loob, Krisostomo, ibaba mo na ang kutsilyo. Krisostomo, isipin mo ang mga pangarap natin. Ang kinabukasan natin. Tama na, Krisostomo, tama na! Ihodel Diablo! Matapos ang lahat ng nangyari ay inimbintahan ni Padre Salvi si Maria Clara. Maria, mabuti naman at napaunlakan mo ang aking imitasyon.
Bueno, Padre, ano ho ang dapat nating pag-usapan? Batid kung ikaw may tinatagong liham galing kay Crisostomo, nais ko itong makuha sa iyo. Ang mga sulat na iyon ay naglalaman lamang ng pag-ibig. Wala kayong makikita na ikasisira ni Crisostomo. Kaya't disculpa, Idios Padre. Paano kung liham na ito ay nabili ng iyong ina? Liham na magdadala ng kahihiyan sa iyong pamilya. Kahihiyan? Ito'y magdudulot ng iskandalo, pamilya na kinaiingat-ingatan ng iyong ama-amahan. Ama-amahan? Ang laman ng liham na ito ay hindi si Kapitan Tiago, ang tunay mong ama, kundi si Padre Damaso. Madre Mia, hindi ho dapat kayo gumagawa ng kasinungalingan. Lalo na sa aking ninong, na isa ring banal na sugo ng Diyos. Oh, Maria Clara, anong ginagawa mo dito? Totoo ho ba na ikaw ang tunay kong ama? Kanino naman galing yan walang basihang impormasyon na yan, ha? Kanino? Kay Crisostomo? Huwag niyong idamay dito si Crisostomo at huwag niyo na rin alamin. Dapatin niyo na lang ho ako. Hindi maaaring malaman ito ni Tiago. Masasaktan siya. Masasaktan si Tiago. Kaya niyo ba nililihim ito? Dahil ito'y makakasira sa iyo? Masisira lahat ng pinaghirapan namin para sa iyo, anak. Kung gayon, ay totoo nga. Totoo nga na kayo ang aking tunay na ama. No, Tia Ceres. Ang aking buong pagkatawa ay isang malaking pagpapanggap at kasinungalingan. Ayoko nang makita at makausap ka, Padre. Sumpainawa tayo lahat ng Panginoon. Naglalakad ang mag-asawang Despanja sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa bahay ng mga Indio, habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Ang papangit mga bahay, talagang isang Indio lamang ang maaaring tumira dito. Napakaganda ng tanawin, nag-aaway naman ang dalawang Donya. Ano na naman kaya ang kanilang pinag-aawayan? Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Naiingit ba kayo? Nakakaya sa mga tao? Kayo? Kakaingitan ko? At bakit? Para sabihin ko sa'yo, Doña Consolacion, hindi ako probinsyanang katulad mo. Isa kang probinsyana. Wala nang makapasok sa amin ng isang alpares sa aming bahay. Dahil sa labas na lamang sila maghihintay. Nagsabunutan ang dalawang Donya na ikinatuwa ng mga nanonood hanggang sa dumating ang alperes. Jesus Maria Josep Consolacion, anong kahiyan na naman ba ito? Ibili mo siya ng disenteng damit at kung wala kang pambili, magnakaw ka na lang! Ikaw ang bumili ng asal! Walang modo! Magtigil ka, Alpares! Kung makapagsalita ka sa amin, kala mo may gandang moral! Sas Maria Josep, magsitigil kayo sa ngalan ng Panginoon para kayong mga hayop! Nakakahiyang isipin at tumutulad na rin kayo sa mga Indio! Kayong mga nagsinood, magsiuwi kayo! Mga pag-Indyos, pangkailan isang paslit, pumunta ka sa bayan at sa pinatagpuan na anak ni Sisa. Jesus Mariosip na agnes ang kanyang katawan at pagbuka. Crispin, anak ko! Nararamdaman ko nandito. Asan ka na, anak ko? Andito na siya, anak. Sisa, dito kayo, anak niyo. Anak ko? Crispin! Crispin ka, Crispin! Crispin! Sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Doña Victorina, Sinang at Kapitan Tiago ay nag-uusap. Gaya ni Ibarra, ay nakapunta ka rin sa maraming bansa. Marahil ay magkaparehas kami ni Ibarra ng hibig. Sabihin mo sa pinsang ko si Linares na hamunin ang Alpares. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit siya tumatangis? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na si Ibarra ang ipakakasal sa kanya, kundi si Linares. Sino yan? Saan mo pinto sa ngalan ng hari? Sinanakip kayo sa ngalan ng hari. Bakit? Una po namin sasabihin.
Pagkatapos niyang takipin ay nabilitaan ito ni Ilyas, kaya't pinasok niya ang bahay at kinuha ang mga mahalagang gamit at sinilaban ang bahay. Kinabukasan, pagkatapos ng gulo, ang mga lansangan ay tahimik, pwera na lang sa lansangang ito. Dami kong naririnig na putukan kagabi. Mga tulisan? Hindi, marahil. Ang balita ay ang mga kalaban na siyang dahilan kung bakit nakulong si Don Filippo. Alam niyo ba, na tinangkang itakas ni Ibarra si Maria Clara at ipinagtanggol daw siya ni Kapitan Tiago. Ngunit ayun, nasugatan siya. Kaya't katulad ng alam niyo, ay ipapakasal daw si Maria Clara sa isang binatang Kastila. Dinamdam naman ito ni Ibarra, kaya't papatayin niya raw ang mga kura at ang mga Espanyol. Gandahan po sana kayo ng Diyos sa inyong mabuting loob. Ngayong Pasko po ay gusto ko pong umuwi sa amin para sa makita ang aking ina't kapatid. Ngunit hindi ka palubusang magaling at mukhang may kalayuan ang inyong bayan. Babalik po ako dito at isasama ko ang aking kapatid at ina. Pagka-uwi ng bahay ni Basilio ay hinanap niya kaagad ang kanyang ina. Sa kasamaang palad ay di niya ito nadatnan. Naghihingalo niya itong hinanap dahil na rin sa sugat na kanyang natamo. At nang makita niya ito ay hinabol niya, di alintana ang sakit na nararamdaman. Inang ako po na si Basilio, Inang! Inang ako po si Basilio! Inang! Ina! 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 Natauhan si Basilio nang makita ang ina na wala ng malay. Niyakap niya ang malamig na bangkay ng kanyang ina. Habang naghihinagpis ay nakita niya si Ilyas. Sino ang babae niyan? Siya po ang aking ina. Ilang araw na ako nasugatan. Ilang araw na rin akong hindi nakakakain at alam kong malapit na akong namatay. Kaya mo ang ginagawa kong ito. Gamitin mo sa iyong pag-aaral. Ang lahat ng nangyari ay nakarating kay Maria Clara, lalo na ang pagdakip sa kanyang iniirog. Aking ina, ano ba mo iyong isinilang na may kakapal na sumpa? Pinakikuusap ko sa iyo na ako'y kunin natin balik sa iyong pinaroroonan. Kasama ang Panginoong Diyos, kung sana hindi na ako masasaktan pa. Pagod na ako mabuhay! Wala na silbi ang aking buhay! Go! Dadala ng kahihiyan sa iyong
Nagbojong pa si